Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Soul Plus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag yung kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating off-road concept na DE17V 4x4 Tiptronic RO6A engine, 660cc, 49 horsepower, 3 cylinder, 12 valve, all aluminum engine, VVT or variable valve timing. So check natin mga kol, tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So yan, makita natin yung kulay ng ating unit is color green. So metallic po siya, Ansal urethane po yung gamit natin. So fully tinted po yung ating unit, so high roof. So makita natin dito, wala po siyang chrome na nilagay dito. So ito yung original talaga na mukha ng DE17V. Mayroon siyang Suzuki emblem. So makita natin, ito yung ating headlight ng ating DE17V. Medyo malaki na po compare sa DE64V. So ito yung signal light niya. Meron siyang curve dito sa gilid. Then ito yung ating park light. So meron din tayong customized na fog lamp. So kinopya natin yan yung design sa DE17W. So lead po yan yung gamit natin. So ito yung bumper na gusto ng ating customer. So transformer type na bumper, stainless po yan mga kol. So yan, makita natin dito yung ating unit is auto fold side mirror, then retractable side mirror. Din ito meron tayong customized na fender. Ito yung customized natin na fender mga kol. Meron tayong 13 inches mud terrain tire, then 165 by 80 R13 yung sukat. Then nilifted po natin to ng 2 inches yung standard natin na lift para hindi maepektuhan yung camber ng ating sasakyan. So yan, so makita natin dito black po yung poste natin. So para pagtitingnan natin sa malayuan, parang buong salamin po yan mula dito hanggang dito sa dulo. Then rain visor kompleto. Meron tayong detachable carrier. So yan po yung request ng ating owner na meron detachable carrier. So yan, check natin dito. Yan is meron tayong customized din dito. Din dito naka-lift din yung lift up kit natin. Lahat natin na lift up kit gamit mga kol is machine shop talaga natin para mas maganda yung quality. So yan, dito tayo sa likuran. Dito sa likuran na side mga kol, meron tayong customized na spoiler. So ito yung mga spoiler ng mga DE17W. So pina-fiber natin, din nilagay natin dito sa ating DE64B. Then makita natin dito, meron tayong Suzuki emblem, wiper, then third light. So kita natin dito, meron tayong step board dito. Ayan. Then ito yung tail light ng mga DE17V mga kol is same lang po sa DE64V. So titingnan naman natin dito sa likuran natin. Ito yung likuran natin. So plain lang. Ito yung request ng ating customer. Yan po kalaki yung space ng ating DE17V pag nakaupo tayo. Napakalaki ng space. So medyo malapad to at saka mas mahaba compare sa DE64V mga kol. Din yung ceiling natin is brand new. Pelt yung gamit natin. Ayan. So dito rin makita natin yung battery natin. Ayan, pakita natin yung battery ng ating unit. So baklasin lang natin. Ito lang, tatanggalin lang natin to. Yung bolt na yan, nandyan po yung battery natin sa ilalim. So check naman natin sa harap ng ating unit. So ayan, so yung ganitong unit mga kol, basta DE17V, basta V variant is manual lang po yung sliding, wala po siyang power slide mga kol. So ayan, makita natin basta captain seat na unit or original captain seat galing Japan, plastic po yan dito mga kol. Ayan, makita din natin dito yung ating jack, tie wrench at saka yung riser natin nandito. Ayan, so yun po yung ating upuan ng ating DE17V. Ayan, so hindi po siya mamove ha. Hindi siya mamove, basta V variant, hindi siya mamove, hindi din natin na ma-recline. So kung ano yung sit up ganito, so yung headrest lang natin yung pwede natin i-move. Hindi katulad ng mga W na variant is pwede natin yan i-move. So ang kagandahan sa mga ganitong unit mga kol is meron siyang cup holder dito. Ayan, so power window na din yung ating sliding. Ayan, so meron din siyang child lock yan. Ayan, makita natin yung child lock dito. Ayan, ayan po yung child lock niya. Ayan, naka-lock din, free.
So brand new yung mating natin. Then ipakita natin kung gaano kalaki yung space pag naka-fold yung ating upuan. Yan. So hilain natin dito. Yan. So ganyan kaganda yung DE17 natin. So yan po yung fold niya, medyo angat siya konti compare sa yung street seat. Basta captain seat, medyo angat siya konti mga kol. So yan po yung ating unit pag nakaupo tayo dito. Yan, napaka lawak. So pwede natin kargahan to ng mga maliliit na motor. Halimbawa mga 125 na motor, kasya po dito. So napataas po dito. Ayan, so pwede natin tong gawing camper van. So mostly sa Japan ganito yung ginagamit nilang mini camper van sa kanilang sasakyan. So check naman natin dun sa harap natin. Ayan, so balik natin to. Ayan. Ayan. So dito naman tayo sa harap ng ating unit. So makita natin dito, meron din siyang cup holder dito. Ayan, yan po yung cup holder niya. Meron siyang lagayan dito. Ayan, dito sa dashboard natin, meron tayong cup holder. Ito yung ating console box dito. Ayan, meron din tayong lagayan dito. So yung dashboard natin is kinopya natin yung kulay ng mga DE17W or DE64B para mas malinis tingnan, then hindi siya masakit sa mata pag magda-drive po tayo. Ayan, meron siyang mga passenger handle dito. Ayan, dyan din. Then sa mga DE17V, basta power window, meron talagang storage dito sa itaas. Ayan, kompleto siya sa sun visor, left and right. Then ito, makita natin dito, ito yung upuan natin. Pwede natin yan i-move forward, then atras. Then meron siyang headrest dito. Ayan, so meron siyang extra neck pillow. So ito yung gusto ng ating customer, merong logo ng Suzuki dito. So naka handbrake na din. Then cup holder dito lagayan. So makita natin dito, brand new yung mating natin. Ayan, so naka ano yung unit natin, Tiptronic. So yan, check natin dyan. So kita natin kung ano yung mga nandito na side. So makita din natin ito, all power po siya mga kol. Ibig sabihin power window, pati yung likuran, harap, then auto fold yung side mirror, retract din yung side mirror. So meron din tayong lagayan dito sa driver side, meron din dito. So makita natin dito yung ating 4x4 switch. Ayan po yung 4x4 switch natin, din yung ating headlight adjuster. So ito yung steering wheel natin, original. So makita natin steering wheel. Then turn on natin yung susi. So makita natin dyan, eco mode, door. Ayan, makita natin yung power steering indicator natin. Ayan, battery indicator, brake fluid indicator, din yung ating oil indicator, din yung check engine indicator natin. So dito din meron tayong temperature gauge. At the same time pwede natin tong gawing gawing scanner ng ating unit. So dito rin meron tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. So dito nga side mga kol, makita natin yung ating shifter lever. So makita natin ito yung shifter lever natin mga kol. Then pwede drive, pwede manual mode. So makita natin yan, ito yung drive mode, then ito yung manual mode. So yung manual mode mga kol is plus and minus lang siya mga kol. So yan, check naman natin yung makina natin. So yan, so makita natin yung ating chassis number dito, yung gas tank opener. Ayan, pakita natin dyan. Then ayan, open natin dito. Ayan, so makita din natin dito yung ating air filter housing, ECU, then main fuse box, throttle body, fully electronic siya. Yung ating alternator, din yung ating aircon compressor. So start natin yung ating makina. So yan, mandar na. Yan, ganda ng andar, tahimik. So yan, open natin dito yung opener natin dito. Ayan. So yan, so kita natin dito, ito yung makina natin na RO6A engine, 12 valve, all aluminum, 3 cylinder. So makita natin dito,
VVT na po siya mga kol, variable valve timing. Tapos ito yung ating common rail injector natin, isa, dalawa, tatlo. Then yung ating VVT solenoid dyan sa ilalim. Dito, ayan, makita natin yung ating camshaft sensor, yung ating temperature sensor, din yung ating oxygen sensor. So ayan, dito tayo mag-refill ng oil. Then ito yung ating PCV valve. Dito sa block na ito is nandyan po yung ating ignition coil at saka yung ating spark plug sa ilalim. So check naman natin yung ating hood ng ating unit. Ayan, dito yung ating hood opener. Ayan. So ayan, check natin yung hood natin kung ano yung nandito. Ayan. So ito yung stick natin. Ayan. So coolant reservoir. So pressurized, litis na po yan. Then ito is yung ating brake fluid reservoir, din yung ating windshield washer reservoir. So yung gas consumption nito mga kol is 1:16 pataas, depende na po yan sa birit ng driver, kasi meron basta mga Tiptronic na mga unit mga kol, meron siyang eco mode. So yung presyo nito is umabot po siya ng 415,000 all in na po yan mga kol, ganitong setup na talaga. So yung basic lang, hindi siya upgraded na unit, is nasa 330 lang. Kayo yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo sa unit nyo. So 4 to 5 months assemble, depende sa weather, sa makapag-antay lang, walang problema. So yung sa atin dito, kung ano yung dapat palitan sa ating unit, papalitan natin para nandyan yung quality ng unit. Kasi sa aming team, masaya po kami kung ang unit mas tatagal po sa may-ari. Din pag makita namin na nandun pa rin yung ganda, mas happy po kami. Yan lang siguro yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Din click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating lahat.